Kaya pala mga kababayan, no, pinagpilitan nitong mga DDS Senator, no? Pinagpilitan ng mga DDS Senator, mga kababayan, na makadalo ang kanilang kapwa DDS Senator sa isang sesyon or sa isang impeachment trial ng kanilang hari, no, ang kanilang reyna na si Sara Duterte, para makaboto sila ng no to impeach kahit nakakulong or kahit nagtatago. Kaya pala mga kababayan, kasi alam nila na 8 sa mga senador, Nanay Minda, hello po. Alam nila mga kababayan na 8 sa kanilang mga senador ay makukulong. Kaya naman pala pinagpipilitan ni Amy Baba na isulong at ni Marco Wig Culeta, di ba? Marco Wig Culeta, na ipasa ang resolusyon na hayaang makadalo ang mga senator na sumali sa isang hearing, sa isang trial, sa isang sesyon, ang kapwa nila senator, kasi nga ito'y magtatago na. Kasi kita nyo naman mga kababayan, nagtago si Bato, napaka-imposibleng si Jinggoy, hindi. Oo mga kababayan, kaya naman pala. Bakit? Kasi mga kababayan, kinasuhan na po si Jinggoy Estrada kanina lang. At take note mga kababayan, ang kanyang kaso, walang piyansa. Sa madaling salita, mag-aantay siya kung sino ang maging presidente na papalit kay PBBM na bigyan siya ng amnestiya para makalaya siya. Kasi wala pong piyansa. Warrant na lang ang hinihintay, mga kababayan. Eto na, mga kababayan. Pakinggan natin, ha. Ito. Naku, mga kababayan. Eto na. Pakinggan natin. Birada. 1, 2, 3. Wait lang ha, may ads lang, mga kababayan. Naku, walang piyansa. Patay! Trending in metal crafts. Walang uwian ko, ha? World-leading B2B e-commerce. Ano to, work from jail? Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinasuhan ng plunder at graft ng Ombudsman si Senador Jinggoy Estrada dahil sa umunoy pagtanggap ng higit kalahating bilyong pisong kickback mula sa iba't ibang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Diba? Tumanggap ng kalahating bilyon. Nako. Akala ko mga kababayan, diba? Magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao. Akala ko si Mil Chanco. Si Cara David na pala. Asan kaya si Mil Chanco? Na-miss ko yung boses na. Nagulat ako kada, diba? Pagbukas mo sa GMA, diba? Boses ni Mil Chanco yon. Parang bumata. Sabi ko, bakit parang bumata si Mil Chanco? Ayun pala si Cara David na pala. Baka may sakit. Naisipon yata. Naulan kasi. Umulan kasi mga kababayan. Baka gisubawan. May sipon ba si Mil Chanco? Hinahanap ko po siya. Namimiss ko kada balita kasi syempre hindi pa ako pinanganak. Mil Chanco na yan eh. Syempre hindi pa ako pinanganak. Kasama na ni ni Jason sa eh. Diba? Tapos ending si Jason sa fake news. Eto na, continue. Kinasuhan din ng umunoy kasabwat na sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga opisyal ng DPWH National Capital Region. Nako! Inaantabayanan na ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa mga kasong ito na walang piyansa. Nakatutok si Nako, Joseph walang Toro. piyansa! Sa pamumuno ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga kasong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ang akusasyon, tumanggap siya ng 573 million pesos na halaga ng kickbacks. Pera mula sa iba't ibang infrastructure Sir projects Jeffrey, ng Department hello of po. Public Works and Highways o DPWH na sistematiko umanong idineliver sa kanya. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange
for predetermined commission fees or kickbacks. Sir Noel, hello These po. records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, No. which were systematically delivered to the Kalaki-laki. principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. No. Sinabi sa isinampang kaso na 500 panguling million. ginawa umano sa pamamagitan ng mga insertions sa budget at paglalagay ng alokasyon sa mga piniling proyekto ng DPWH Grabe. para sa taong 2025. No. Dati nang sinabi ni Estrada na walang record ang Senado na meron siyang insertion. Sagot dyan ng Ombudsman, hindi doon nakalagay ang lahat ng hakbang sa paggawa ng budget. This certificate does Ah. not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Kinasuhan din ang mga umunoy kasabwat niya na sina dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at mga Nako! opisyal ng DPWH National Capital Region na sina Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at mga district engineers na sina Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Nako! Hindi na sinampahan ng kaso ang mga state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, NCR Regional Director Gerard Copolencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Wala na rin Nako! kaso si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral Patay na eh. dahil pumanaw na ito. Oh. No bail o walang bail na nirekomenda ang Hala! Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senador Estrada. Ang sunod na Walang proseso bail. nito ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Hala! Iratol na ng Sandigan Bayan kung anong dibisyon ang maglalabas ng warrant at didinig sa kaso. Ang Nako! second division sa ilalim ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong ang hawak sa isang kaso ng graft ni Estrada. At ang fifth division naman na hawak ni Sandigan Bayan Justice Saldi Trespeses ang didinig ng kasong plunder at isa pang kaso ng graft. Out on Nako! bail lang ngayon si Estrada para sa kasong graft kaugnay ng pork barrel scam na dinidinig pa rin sa Sandigan Bayan. Hala! Hindi sumagot ang ombudsman kung pwedeng humingi ng saklolo si Estrada sa Senado kung may lalabas na arrest warrant. Hala mga kababayan, meron pa pala siyang kaso, yung PDAF. No, hala, hindi pa pala yung tapos mga kababayan. No, dinidinig pa rin pala. Oh, ayun, like po tayo mga kababayan, hakadiha Jinggoy. Oh, kaya pala mga kababayan, no, pinuforce, no, or pinipilit talaga nitong mga Duterte Chinator, mga kababayan, na hayaang makadalo sa gamit ang video call or video conference, mga kababayan, sa isang session or sa isang hearing, itong mga Chinator. Sabi nga, mga kababayan, itong mga senador ng minority, na bakit tayo magkakaroon ng isang work from home, wala namang pandemya, wala namang gera, 'di ba? At wala namang bagyo, wala namang lindol, wala namang baha. So ibig sabihin, Ma'am Maria Fipalisok, planado nga, Ma'am BMB Pretty Page, 'di ba? Ma'am Lisa Santiago Nanay Minda. Oo, planado kasi alam nila na dito sa 12 ka senador, 7 na ay makukulong, di ba? Oo, buti na lang mga kababayan, kaya pala pinagpilitan nila at gawin ang video conference kasi ramdam na nila na may mga senador na dadamputin, kaya either magtago or either makulong. Alam naman natin mga kababayan, sa loob ng kulungan hindi po pinapayagan gumamit ng cellphone. Kung si Trillanes nga at si Laila de Lima, puro sulat kamay lang Bawal nga doon bawal nga computer sa loob, cellphone lang, papel, ballpen, lapis lang. Kaya pala mga kababayan, pero ito yung pinakamasaklap mga kababayan Isipin ninyo, imagine ninyo, walang bill. Sa madaling salita, walang piyansa. Halaka. Kaya bukod tangi, mga kababayan, na makakapagpalaya kay Jinggoy. Kasi walang piyansa. So, ibig sabihin, para siyang si Bong Revilla. Na magkita na naman sila ni Bong Revilla. Hala, mga kababayan, magsama na naman si Jinggoy at si Bong Revilla sa loob. Di ba wala din piyansa kay Bong Revilla? Hala, magkita na naman sila.
Ala, sasabihin yun ni Bong Revilla doon. Ay, reunion? Reunion time. Nako, mga kababayan, best corrupt, best friend forever. Ala, kaya pala mga kababayan, no? Oo, magkita na naman sila doon sa loob. Di ba? Mga kababayan, Diyos ko. Pakinggan pa natin mga kababayan, yung tawag dito yung sinabi ni Boying kasi may press con si Boying eh. Ito ha. Pakinggan natin yung mga paliwanag ni Boying. 8 people are hired Wait lang, every mga minute kababayan. on LinkedIn. Get the app May today. ads lang Give ha. us 28 days, and by July, you'll be surprised by your results. Tai Chi walking. Pakinggan natin. Ayan na yun Ayan yung papel. Naku mga kababayan, magtatago kaya to si Jinggoy? Nagtatanong lang. Magtatago kaya siya? Saan naman siya magtago? Hindi naman siya pwede lumabas ng bansa. Kasi hindi naman siya pinayagan. Ito po mga kababayan. Ito po press con ng Ombudsman. Good afternoon to our friends from the media. Ayan na. Today, the Office of the Ombudsman has approved a review resolution that has caused the immediate filing of criminal sets of information before the Sandigan Bayan against Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, and several local DPWH engineering officials. Following a rigorous and independent evaluation of the investigation forwarded to us by the NBI DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force, our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 Patay. in violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act number 3019. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bonoan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Denril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Nako! The office acknowledges that the LBRMO, Legislative Budget Research and Monitoring Office, has issued a certificate regarding the absence of documented initiation of budget insertions by the respondent. However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. I would also like to clarify the status of the other individuals originally named in the complaint. Narinig nyo naman. Mga kababayan, ipinaliwanag na ni Clavano, no, na spokesperson ata to ng Ombudsman, no, si Clavano. So ngayon, mga kababayan, yun na nga ang nangyari. 'Di ba? Kaya pala, mga kababayan, pinagpilitan talaga. Actually ito mga kababayan, klarong-klaro po, klarong-klaro sa Diyos ko, maliwanag pa sa sikat ng bunbunan ni Bato na talagang planado po talaga, mga kababayan, itong mga DDS Chinator, no? Or mga tuta ni Sara na mga Chinator na talagang pagpilitan nila
mga kababayan, na makadalo itong mga politiko na halos sunod-sunod itong makakaso at makukulong. O ano na naman kayang irarason dito ni Aimee, mga kababayan? Dahil dyan, kumampi ka kasi kay Inday Sara. Kaya kay kinasuhan ka ni Boying. Oh, di ba mga kababayan? Kasi, sumuporta ka kasi kay Inday Sara. Kaya dyan, nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Kasi, ay mga kababayan, like po tayo. Ano naman kayo sasabihin ni Aimee? Diba? Nakita nyo na. Nagkakututuo nga ang hula ni Madam Auring. Diba? Anong sabi ko noon? Sinabi ko na kapag kumampi kayo kay Sara, talagang makakasuhan kayo. Katakot-takot na kaso ng ombudsman. Di ba, Ma'am Arlene? Nilo po. Nandiyan na ang NBI, nandiyan na ang COA, nandiyan na ang ombudsman, yung OMB. Nakakatakot. Tapos, anong rason? Anong rason? Di ba? Hindi naman basta-bastang magkaso si Boying kung ganun-ganun na lang. Kasi bakit? Kung hindi totoo at imbento lang ang kinaso ng ombudsman kay Jinggoy, bakit hindi sila mag-file ng motion? So, ibig sabihin, totoo, Aimee, hindi ito imbentong kaso lang dahil kumampi kay Sara si Jinggoy. At higit sa lahat, walang piyansa na giahak. At dahil dyan, mga kababayan, no, si Jinggoy kinasuhan, walang piyansa.